Magandang gabi po sa inyong lahat. Umabot na sa kasukdulan ang mga pangyayari. Ito'y nang magpaalala si Jesus sa kanyang mga kritiko sa mga Hudyo na kamatayan ang magiging kapalit para sa mga hindi tumutupad ng kanyang salita. Dinagdagan pa ni Jesus ang kanyang pagkakatulad sa Diyos. Kaya't ano po ang nangyari? Nagalit ang mga Hudyo kay Jesus. Kumuha sila ng bato upang siya'y batuhin. Kaya't si Jesus napilitang magtago. Kung ating pong titignan, parang isang kriminal na tinutugis ng mga may kapangyarihan ang nangyari kay Jesus sa Ebanghelyo. Dahil lamang sa pagpapahayag niya ng mga bagay na kailangang marinig ng kanyang mga kritiko. Kung tutuusin, hindi pa ito ang pinakamasahol sa kung ano ang maaaring sapitin ni Jesus sa kamay ng kanyang mga kalaban. Ito ay tanging patikim lamang dahil mas may naghihintay na malagim na sasapitin ni Jesus sa mga darating na araw. Naisip ko, tayo po kaya? Ano ang mga pagkakataon na parang dahil sa mga ginagawa natin, ay parang pinagtataguan din natin si Jesus? Maring oo, hindi nga natin siya binabato, hindi natin siya tinutugis na parang kriminal, subalit pinagtatago din natin siya, tinataboy sa pamamagitan ng mga bagay na ating pinipili. Ito ay sa pamamagitan ng mga desisyon na ating ginugusto o kahit pa mismo sa ating sariling uri at klase ng pamumuhay. That is why, my dear friends, we may not be throwing stones at Jesus to put Him into hiding, but certainly, with the way we live our lives, we are driving Jesus away. May mga pagkakataon po na gusto nating mamuhay na parang tayo lang. Mga panahon na tayo namumuhay na parang walang langit, na parang walang Diyos, na parang bagang sinasabi natin kay Jesus, "Diyan ka, dito lang ako." Huwag niyo na po akong pakialamanan. Iba naman yung buhay sa simbahan at ang aking personal na pamumuhay. Subalit alam po ninyo, ang mabuting balita ngayong gabi ay hindi po hilig ng Diyos na makipagtaguan. Hindi po hilig ni Jesus na tayo ay pahirapan sa paghahanap sa Kanya. Bakit? Sapagkat sa maraming pagkakataon, lagi tayong hinahanap ng Diyos. Kahit po pinagtatabuyan natin ng Diyos, palayo. Kahit po binabato natin siya upang umalis, isang bagay po yung hindi mangyayari. Hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nakikita. Hindi po siya titigil hanggat hindi niya tayo naibabalik sa init ng kanyang pag-ibig. Kaya nga po, alam ninyo, ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagbabalik. Sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa, pabasa, daan ng krus, bisita iglesia, ito po yung mga panahon na nunumbalik tayo upang muli nating maranasan paano ba maging bahagi ng simbahan. Kaya alam niyo, bilang inyong pari, nakakalungkot, ang dami-dami po natin mga activities ngayong Holy Week. Pero pansinin ninyo, tayo-tayo ulit magkikita. Minsan iniisip ko, nasaan ang mga tao? Nasaan kaya yung mga taong tumawag kay Jesus? Napagaling, napagbigyan, nabiyayaan, at ngayon nasan po sila? Gusto ko na lamang pong isipin, baka nasa Paco. Baka nasa St. Peter, kasi mas malamig. Yun po yung gusto ko na lamang isipin, nagsisimba pa din. Kaya po alam ninyo, ngayong panahon ng Kwaresma, kung tutuusin, kahit hindi ho tayo magsimba, kahit hindi ho tayo sumama sa mga pagdiriwang ngayong mahal na araw, hindi po mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos.
Sa katunayan, hindi naman po niya kailangan yung ating mga panalangin. Sapagkat kahit hindi ho tayo magdasal, mananatiling ang Diyos ay Diyos. Pero ang tanong, paano yung ating pamumuhay? Paano yung ating pananampalataya? We may not be throwing stones at Jesus, but because of our choices, because of our decisions, even our own way of life, we are driving Jesus away. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda sa darating na mga mahal na araw, siguro ito po yung ating pagnilayan. No? Itinataboy ko ba talaga si Jesus sa aking buhay? Nagaganap ba talaga na kayang magtago ni Jesus sapagkat sinasabi ko sa Kanya, huwag mo kong pakialamanan? Hayaan po natin pakialamanan tayo ng Diyos. Hayaan po natin matagpuan po niya tayo. Tigilan na po natin maglaro ng tagu-angpong sapagkat hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya tayo nakikita. Sa misang ito, yun po yung biyayang ating hingin, na tayo ay makabalik sa init at yakap ng kanyang pag-ibig. Amen.